Hello everyone, magandang araw. Nakakamiss rin talagang kumain ng ating mga paboritong ulam ng mga Pinoy, pinakbit. Isa rin ito guys sa mga paborito kong lutuin at lalo pa pagka talagang nilagyan natin ng mga pampasarap nating pagluluto. Abay, talaga naman mapaparami yung kain natin nito. Hapon na nga ng mga oras na yan na naisipan ko ngang magluto ng pinakbet dahil nga kaninang maaga pa, meron pa rin tayong nailutong ulam at hindi puwedeng hindi ubusin. Sabi ko nga kay nanay, guys, meron pa namang ulam kaya medyo tinatamad pa nga ako magluto dahil nga masasayang na naman pagka hindi namin naubos yun. Dahil nga sabi ko sa inyo guys, ilan lang kami kumakain kaya mahirap talaga maubos agad-agad yung ulam dito sa amin. Minsan nga talaga pagka nagluluto kami dito sa morning, yung buong maghapon na yun, ulam na namin yun guys. Walang arte-arte dito sa amin. Hindi puwedeng iba yung ulam sa umaga, iba yung ulam sa gabi, iba yung ulam sa tanghali. At ito nga guys, sinimulan ko na yung aking pagluluto. Dahil kaninang umaga, paglabas ko dun sa talipapa, bumili na rin talaga ako nito. Dahil ito nga yung naisipan kong lutuin para sa araw na ito guys. Lalagyan lang natin yan ng konting karne. Abay, sabayan natin ng konting bagoong. At ito nga, in-slice ko na sa mga oras na yun guys. Magpapatulog sana ako kay Lula. Kaya lang itong si Lula ay umuwi nga pala sa kanila. At ako na nga rin yung nagluto dito. Dahil medyo maaga pa rin at maganda yung panahon habang si nanay, ibising-busy rin sa kanyang alaga sa pag-aalaga. Dahil nga sabi ko nga sa inyo guys, hindi pwedeng pabayaan yung alaga, kakatakbo-takbo dito habang tayo may ginagawa. Baka mamaya, kung ano-ano nang kalikutin ng bulinggit na ito. Meron nga palang pansit dyan guys na binigay yung ating kapitbahay. At yun pala, nagustuhan din ni Yayam. Kaya kanya nga yung binabalik-balikan. Talagang busog na yung batang yun. Talagang hataw pa rin sa pagkain. At talaga naman, bibihira lang magkagusto yan sa pansit ang bulinggit namin guys. Pero talagang gustong-gusto niya, nagustuhan niya yung bigay or luto ni Nanay Emma, yung kapitbahay namin guys. At yan, sinimulan ko nang gisahin ito para naman matapos na. At yan, tinanggal ko lang yan guys, yung mantika dyan sa taba niyan. Kaya masarap yan. At yan, tingnan nyo nga oh. Gustong-gusto ko talaga nagluluto dito sa kusina, dito sa aming dirty kitchen guys. Alam niyo ba kung bakit? Bukod sa napaka-presko, nakakatipid rin ako sa aming gasol. Pag ganito yung mga niluluto ko, talaga gusto ko matagal din sa apoy yung pagluluto at hindi yung nagmamadali. Kung sa bagay, napalambot ko na rin yung karne na nilagay ko dyan guys kanina. Nilaga ko muna yun bago ko in-slice at para mapadali nga yung ating gagawin. Malamang mamaya masarap na naman yung kain namin nito guys dahil itong si Lula at si Nanay talagang gustong-gusto rin kumain nitong gulay. Nagkataon talaga na dalawang matatanda yung nakakasama ko dito sa bahay guys, kaya hindi rin ako nahihirapan sa gawaing bahay dahil sila mismo ay tumutulong din sa akin para hindi rin ako mahirapan dahil alam nga nila na minsan pagod at minsan marami rin talaga tayong iniisip. Abay, talaga naman dahil sila tapos na sa mga ganyan guys, at tamang relax na lang sila, kumbaga retired na sila sa mga problema. Ngayon, tayo na naman pero kailangan nating harapin yung mga problema, dumarating yung mga trials, mga pagsubok sa ating buhay. At ayan na nga guys, tignan nyo nga, minikos-mekos ko na pero napakasarap niyan. At tiyak, mapaparami na naman yung kain natin nito guys, kahit na buong maghapon na ulam ito, hindi ako magsasawa dahil paborito natin yan. Mabuti nga itong si Yayam, hindi rin talaga maarte sa aming ulam pagka ganyan na kung ano yung i-prepare namin sa kanya, makain din talaga siya at sanay na sanay sa amin ni nanay. Buti na lang, itong si nanay napakatyaga rin sa pagpiprepare ng kanyang pagkain at napakatyaga rin sa pagpapakain sa bulinggit na ito. Napakahirap rin naman talagang pakainin yung mga bata kaya kailangan tiyagaan lang sa pagsusunod-sunod, sa pagsusubo, ganun. At ito nga pala si Lula, sinipag na naman. Tinulungan na rin siya ni nanay kaya ayan, tamang relax na lang pagkatapos ng buong maghapon na gawain guys. At ako nga, ayan, nakapagluto pa nga pala ako ng yema dyan kaya tinulungan na rin ako ni nanay sa pagbabalot sa paglilinis nito guys ng mga pinaglutuan. Tingnan nyo nga, tunay nga masarap talaga ang yema at tong sinanay kahit na paubos na dito sa aming bandihado, talagang sinisimot pa nga, ganun din si Yayam. So paano ba yan? Kita